Ang una ay nagsasabi na si Chung ay mukhang medyo wala sa hugis kamakailan. Napansin din nila na hindi siya nagpakita sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay kamakailan. Tinanong siya ng una kung sa tingin niya ay may posibilidad na totoo ang tsismis. Nagtatanong ang isa kung anong tsismis ang sinasabi niya. Sabi niya, may tsismis na nakakaranas si Chung ng inner chi overload. Napagtanto nila na araw-araw ay bumababa ang kondisyon ng kanyang katawan, at nawawalan na siya ng training dahil masyado itong lumala. Ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay nagsimulang makinig sa kanilang pag-uusap. Nagtatanong kung hindi ibig sabihin nito na hindi na sila dapat magsanay. Tahimik ang ibang estudyante. Tinanong sila ng lalaking iyon kung bakit sa tingin nila ay ginagawa nila ang sinabi niya sa kanila na gawin ng hindi nakikipag-usap pabalik sa kanya. Ipinapaalala niya sa kanila na ito ay dahil sa akala nila ay hindi sila mananalo laban sa kanya, kahit na sila ay makipaggang sa kanya. Pero ngayong wala pa siya sa best niya, posibleng talunin siya ng mga ito. Ang isa naman ay nagsabi na siya ay mukhang halos isang kalansay, at tinanong ang taong iyon kung sa tingin niya ay maaaring magkaroon sila ng pagkakataon kung sila ay makikipaggrupo sa kanya. Sa ngayon, nakatingin si Gul sa kanila at gustong tumigil, ngunit pinigilan siya ng kanyang sahyong, na sinasabing hayaan na sila. Napangiti siya at sinabing malalaman nila ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Biglang bumukas ang pinto at isang nakakasilaw na liwanag ang pumasok sa bulwagan. Dahil doon, humakbang si Chung sa bulwagan, at lahat sila ay nagulat nang makita siyang nagising. Iniisip nila na mamamatay sila kapag sinubukan nilang labanan siya. Kinausap sila ni Chung at sinabing hindi niya lubusang maipahayag kung gaano siya nalulungkot sa kanila. Sinabi niya na wala siyang pagpipilian kundi ang pabayaan ang kanilang mga sesyon ng pagsasanay dahil sa kanyang mahinang kalusugan, at nararamdaman niya ang isang malalim na pakiramdam ng responsibilidad para sa kanyang mga aksyon. Nararamdaman ng mga estudyanteng iyon na may masamang mangyayari, natatakot, sinasabi nila sa kanya na okay lang at hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Sumagot si Chung na hindi okay. Binanggit niya na nagsasanay sila ng husto kahit noong wala siya, at sinabi niyang siya ang may kasalanan dito. Gayunpaman, kahit na may mga pagkakamali, maaari silang palaging mabawi kung kulang sila sa pagsasanay, kailangan lang nilang magsanay ng mas mahirap kaysa karaniwan. Itinuro niya ang kanyang hinlalaki patungo sa bundok sa kanyang likuran at sinabihan silang tumakbo. Blanka silang lahat dahil hindi nila maintindihan ang gusto niyang sabihin. Sinabi niya sa kanila na tumakbo sa first come first serve basis. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mas mabagal na kalahati ng mga ito ay tatakbo muli doon. Nabigla, nagtanong ang isa sa mga estudyante kung talagang sinasabi niya sa kanila na umakyat sa Lotus Mountain Peak at pabalik. Habang sinasabi niya yon, tumakbo na si Sahyong. Tumakbo si Gul pagkatapos noon at sinabihan siyang huwag umalis, nang walang sinasabi. Nang makita silang pupunta, ang iba pang mga estudyante ay nagsimulang tumakbo rin. Sagrado sila dahil kailangan nilang tumakbo muli kung sila ay dumating ng huli. Nang makita silang tumatakbo, sinabi ni Chung na nakatutuwa silang makitang nangangahas silang makipagsabwatan laban sa kanya, ngunit gusto niya ang kanilang lakas ng loob na subukan ang ganoong bagay. Sinabi niya na ang mga masunurin ay may kanilang mga limitasyon. Gayunpaman, kung wala silang kakayahan upang i-back up ang kanilang mga reklamo, sila ay walang iba kundi isang kahihiyan. Sinabi ni Chung na upang makakuha ng karapatang magsalita ng kanilang isipan, ang una at huling bagay na kailangan nila ay kasanayan, at malugod niyang tutulungan silang makuha ang mga ito. Sa palagay niya, sa 1,000 taong kasaysayan ng mundo ng martial arts, mayroong hindi mabilang na mga individual na sumikat ng mag-isa. Gayunpaman, hindi maaaring taasan ng isang solong tao ang tangkad ng isang buong sect. Sa madaling salita, para sa tagumpay ng isang buong sect, lahat ng tao dito ay dapat maging malakas. Tumangala si Chang sa bundok at nagtakda ng layunin na ibalik ang Mount Wasek upang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa nakaraan. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa Mount Wasek, at pagkatapos makomplito ang kanilang pagsasanay, ang mga estudyanteng iyon ay pagod na nakahiga sa lupa. Humihingal si Gul matapos ang karera, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang kanyang sahyong, na nasa isang magaspang na kondisyon, ngunit nakatayo pa rin. Hindi makapaniwala si Gul na kaya pa niyang tumayo matapos dumaan sa ganoong kahigpit na sesyon ng pagsasanay.
Pakiramdam niya ay naiintindihan niya kung bakit ang dakilang Sahyong ay pinangalan ng dakilang Sehayan. Iniisip niya na hindi ito tungkol sa Sahyong skills. Sa halip, ito ay tungkol sa kanyang malakas na kaisipan. Sa kabilang panig, si Chung ay nagbubuhat ng mabibigat na bato, ngunit nagtataka kung bakit napakagaan ng pakiramdam nila. Kinausap niya ang mga nakatapos ng kanilang pagsasanay, at hiniling sa kanila na ibigay ang kanilang mga sandbag sa kanya. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanila at nagtanong kung bakit lahat sila ay nakahiga. Sinabi niya na wala man lang silang ginawa at nagtatanong kung pagod na ba sila. Tumingin si Gul sa kanya, na may pasan na mabigat, at sa tingin niya ay isang halimaw si Chung. Patuloy silang pinapagalitan ni Chung at sinabing ang mga bata ngayon ay talagang walang tiyaga. Noong mga araw niya, iba na. Pagkatapos ay itinapon niya ang kanyang timbang, sinabing iiwan muna nila ito sa ngayon, at sinabihan silang kumain at bumalik mamaya para sa kanilang pagsasanay sa hapon. Ipinaalam niya sa kanila na kung gagawin niya silang sanayin ng 10 beses na mas marami. Umalis siya sa lupa, inutusan silang linisin ang training ground. Maya-maya, nagkukumpulan ang mga estudyante sa dining hall para kumain. Pagod sila at hindi kumakain ng kanilang pagkain. Napansin iyon ni Sahyong at tinanong sila kung bakit hindi sila kumakain. Ang isa sa kanila ay sumagot na hindi siya makakain dahil pakiramdam niya ay masusuka siya kung kumain siya. Ang isa pa ay tumatawag sa magaling na Sahyong at nagtanong kung sa tingin niya ay medyo sukdulan ang mga sesyon ng pagsasanay. Ang iba ay sumama sa kanya at nagsasabi na sila ay natatakot na sila ay maaaring mamatay sa ganitong bilis. Ang isa pa ay nagsasabing hindi siya makakain ng kanyang pagkain dahil nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanginginig na rin ang mga kamay ni Sahyong. Tinanong nila siya kung may magagawa ba siya tungkol dito, at humiling sa kanya na iligtas sila. Tinanong ni Sahyong si Gul kung ano ang kanyang mga iniisip sa paksang ito. Nagulat si Gul sa narinig, at tumigil sa pagkain. Matapos mag-pause, sinabi niya na totoo na ang kanilang mga sesyon ng pagsasanay ay nagiging mas matindi sa araw-araw, at umabot sa punto na hindi na makakasabay ang kanilang mga katawan. Lahat ay nakatingin kay Gul at nakikinig sa kanya ng may atensyon. Sinipi ni Gul na ang bakal ay lumalakas habang nilalalakas nila ito, ngunit hindi ito ang kaso para sa mga tao, ngunit walang paraan. Hindi ito namamalayan ni Chung Mayong, kaya naisip niya na mas mabuting ipagpatuloy na lang nila ang kanilang ginagawa sa ngayon. Pero kung walang magbabago sa paglipas ng panahon, kakausapin niya si Chung Sahyong. Idinagdag na narito si Gul. Natutuwa ang ibang mga lalaki na kausapin si Sahyong pabor sa kanila. Sinabi ni Sahyong na naiintindihan niya ang sitwasyon, at idinagdag na kung ang oras ay dumating, siya ang unang mag-uunahan pagkatapos kumain. Nahulog si Gul sa kanyang kama at nakahinga ng maluwag na kailangan niyang magsanay muli pagkatapos niyang magising, ngunit nakahiga doon, pakiramdam niya ay masisira ang kanyang katawan. Naalala niya na akala niya ay malalampasan niya ang anumang bagay, gaano man ito kalupit, ngunit ngayon ay iniisip niya kung kaya niya ba talagang makipagsabayan sa ganoong matinding pagsasanay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog siya sa mga ideyang iyon sa kanyang isipan. Bigla siyang nakarinig ng boses ng may tumatawag sa kanya at hiniling na magising siya. Kaya minulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Chung Mayong sa kanyang harapan. Sinenyasan siya ni Chung na tumahimik at sinabing may para sa kanya. Si Gul ay nakaupo sa kanyang kama at tila kalahating tulog. Ipinasa ni Chung ang kanyang kamao at sinabing mahirap para sa kanya na hawakan ang isa, ngunit ibinigay niya ito sa kanya dahil hindi maintindihan ni Gul ang nangyayari. Tinanong siya ni Gul kung ano ang ibinibigay niya sa kanya. Binuksan ni Chung ang kanyang kamay, at nabigla si Gul nang makita ang kulay rosas na bagay na iyon, at nagtanong kung ito ba ang tableta ng buhay. Hiniling sa kanya ni Chung na tumahimik. Tinanong siya ni Gul kung bakit siya nagbibigay at hindi kumukuha ng ganoong mahalagang bagay para sa kanyang sarili. Sumagot si Zhang na ito ay dahil kailangan ito ni Gul. Nagulat si Gul sa narinig niyang sagot. Sinabihan siya ni Jong na ilihim ito sa iba. Sinabihan niya itong kumain muna at tutulungan niya ito. Pagkatapos niyon ay ipinasok ni Gul sa kanyang bibig. Nahihiya siya sa sarili dahil sa pag-iisip sa kanya bilang isang demonyo. Itutulak na sana siya ni Zhang sa loob ng isang bowl, sa pag-aakalang ang nauuhaw ay marunong lamang magpasalamat kapag ang kanilang uhaw ay napawi. Ngumisi siya, nag-iisip, mas lalo siyang mahihirapan. Mula ngayon,
Ang mga mag-aaral ay nagsasanay na may mga sword sa lupa. Si Hyunsang ang nagtuturo sa kanila. Tumingin siya sa kanila at may kakaiba sa kanya. Napansin niya na ang kanilang mga sword path ay mukhang napaka-stabilize. Alam niyang ginagawa nila ang parehong bagay na ginagawa nila sa lahat ng panahon, ngunit nagulat na ngayon ang kanilang mga paggalaw ay naging mas matalas at mas matatag. Nararamdaman niya ang lakas sa kanilang mga paa, at pinatatag nito ang kanilang pangitaas na katawan, na nagbibigay daan sa kanila na mas mabigat ang kanilang mga espada. Iniisip niya kung posible ba talaga ito sa maikling panahon, pagkatapos ay naalala niya ang sandaling hiniling sa kanya ni Zhang na bigyan siya ng 1 buwan para dalhin ang mga resulta sa loob ng panahong iyon, iniisip ni Hyunsang kung dahil ba ito sa kanilang pagsasanay sa umaga. Tinitingnan niya ang mga mukha ng mga estudyanteng iyon at tinatanong ang kanyang sarili kung gaano nakatagal mula nang makita niya ang mabangis na mga mata mula sa mga batang ito. Pinahahalagahan niya ang kanilang mga pagsisikap, at sinabi na ang mga dulo ng kanilang mga espada ay napakasigla. Siya ay lubos na nasisiyahan na makita silang lahat na sumasali sa pagsasanay ng sabik na sabik. Tuwang-tuwa niyang sinabi na kung ipagpapatuloy nila ang kanilang mahusay na trabaho, plano niyang laktawan ang mga natitirang hakbang at ituro sa kanila ang Tai Flumax Sword Technique. Ang mga mag-aaral na iyon ay nasa sabik na marinig na ang ikatlong klaseng mga disipulo ay matututo ng Tai Flumax Sword Technique. Napagtanto din nila na sila ay umunlad. Nakangiting nakatingin sa kanila si Hyunsang at iniisip na dapat bigyan ng gantimpala ang mga masisipag, at ang makakakuha ng gantimpala ay magsusumikap pa. Kung magpapatuloy ang ganitong positibong feedback, ang mga batang ito ay lalago upang maging swordsman na kakatawan sa Mount Wasek. Biglang pumasok ang sect leader sa training ground, tinanong kung nandito si Anggam. Dinala siya ni Hyunsang sa isang sulok at tinanong, ano ang nagdadala sa sect leader hanggang sa puting Plum Blossom boarding house. Sumasagot siya na may problema. Ipinakita niya sa kanya ang isang libro at sinabing, ito ang librong Equilibrium Sword Technique na nasa loob ng dibdib na natagpuan ni Chung Mayong. Sinabi niya na dapat bamaling si Anggam sa huling pahina. Nang gawin niya iyon, laking gulat niya nang makita ang binanggit doon. Ito ay isang tala mula sa dakilang sect leader para sa kanyang kahalili. Sinasabi nito na walang masama sa paggawa ng mga pagbabago at pagbuo ng mga umiiral na teknik sa Mount Wasek. Ang mga diskarte ay dapat na patuloy na baguhin at binuo. Gayunpaman, ang Equilibrium Sword Technique ay fundamental sa Mount Wasek's technique, at ang paggawa ng mga pagbabago dito ay walang pinagkaiba sa paggawa ng mga pagbabago sa buong sect sa kabuuan. Nais niyang ganap na malaman ng kanyang kahalili ang katotohanan ito. Idinagdag niya na ang equilibrium ay ang fundamental technique na nagsilbing pundasyon ng Mount Wasek's technique sa mahabang panahon, tulad ng kung paano nila kailangan munang matutunan kung paano humawak ng sword upang magamit ito, kailangan nilang mahusay na makabisado ang equilibrium sword technique para matutunan ang iba pa. Sinabi ni Anggam sa sect leader na nagbago na ang panahon, at tinanong kung gagamitin nila ang equilibrium sword technique. Gayunpaman, itinanong din niya kung ang tunay na equilibrium sword technique ay hindi nilikha ng lahat ng tao sa Mount Wasek dahil ang mastery ng equilibrium sword technique ay napakatagal. Sumagot ang sect leader na ito ang dahilan kung bakit siya narito para sa kanyang opinyon. Sinabi niya na, tulad ng nabanggit ni Anggam, nagpa siya silang talikuran ang equilibrium sword technique at nilikha ang tunay na equilibrium sword technique bilang bagong fundamental technique ng Mount Wasek. At nagtatanong kung ang mga salita ng kanilang mga ninuno ay hindi kasing halaga. Tinitingnan ni Anggam ang mga salitang iyon at iniisip na ang mga salita ng ninuno ay ang landas na dapat sundin ng kanilang mga kahalili. At dahil dito, sinisikap ng bawat sekta ang kanilang makakaya na sundan ang landas na inilatag para sa kanila ng kanilang mga ninuno. Nagtataka siya kung paano nila maaaring tanggihan ang ganoong malinaw na kalooban ng ninuno. Ang sect leader ay nagsabi sa kanya na siya ang namamahala sa pagtuturo sa Mount Wasek, at sa tingin niya ay kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang mga opinyon, lalo na sa usapin ng fundamental technique. Hiniling niya kay Anggam na sabihin sa kanya ang kanyang matapat na opinyon. Tahimik si Anggam. Iniisip niya kung susundin ba nila ang mga tradisyon o ituloy ang mga pagbabago.